Mukhang pumapasok ang mundo sa isang bago at madilim na kabanata sa industriya ng enerhiya. Ang Iran ay hindi na lang mga target militar ang pinupuntirya, kundi direkta ng tinamaan ang pinakamahalagang daluyan ng langis sa buong mundo, ang BTC pipeline. 30% ng supply ng langis ng Israel ay nasa panganib. Biglang tumalon ng 21% ang presyo ng langis sa buong mundo na nagpabalik sa bangungot ng krisis sa langis noong 1973. Ngunit hindi pa diyan nagtatapos ang lahat. Sa gitna ng nag-aalab na apoy sa gitnang silangan, biglang naglunsad ang Estados Unidos ng pagsubok sa kanilang super ballistic missile na tinaguriang Doomsday o Minuteman III na may lakas na 20 beses na mas malakas kaysa sa bomba sa Hiroshima. Isa ba itong nakagawiang aksyong militar o isang matigas na paalala para sa Beijing at Moscow na hindi nababaling ang atensyon ng Washington kahit na nasa gitna ito ng nagliliyab na sitwasyon sa Iran? Ang rehiyon ba ng Caucasus ay tunay na magiging bagong larangan ng isang digmaang pandaigdig? Bakit balisang-balisa ang China sa pakikipagnegosasyon para protektahan ang daloy ng enerhiya sa Strait of Hormuz? At higit sa lahat, paano gaganti ang Amerika at Israel ngayong direktang nanganganib ang kanilang ekonomiya? Ating himayin ang geopolitical na chess game na ito at ang mga lihim sa likod nito. Noong ika-6 ng buwan, inatake ng Iran ang mga infrastruktura ng langis. Ang Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline o BTC na nagdadala ng krudong langis mula sa Azerbaijan, tumatawid sa kabundukan ng Caucasus patungo sa baybayin ng Turkey sa Mediterranean ay inatake ng mga drone. Ang pipeline na ito ang nagsusupply ng 30% ng langis ng Israel. Nang lumitaw ang mga drone malapit sa koridor ng enerhiya sa Caucasus at sa lugar ng BTC pipeline, marami ang unang tumingin dito bilang isang maliit na detalye lamang sa malawak na digmaan sa pagitan ng Iran at ng alyansang Israel-Amerika. Ngunit kung titingnan nating mabuti, hindi ito isang aksidenteng kilos. Ito ay isang kalkuladong hakbang na nagpapaalala sa isang lumang baraha sa kasaysayan ng geopolitical na enerhiya. Ang BTC pipeline ay hindi isang ordinaryong tubo ng langis. Nagsisimula ito sa mga oil fields sa Azerbaijan, dumadaan sa Georgia, tumatawid sa kabundukan ng Caucasus at nagtatapos sa Ceyhan Port sa baybayin ng Turkey sa Mediterranean. Mula dito, ang langis ay dinadala sa pandaigdigang merkado. Ang halos 1,800 kilometrong rutang ito ay itinayo noong unang bahagi ng ika-11 siglo na may malinaw na estratehikong layunin. Ang mailabas ang langis mula sa rehiyon ng Caspian nang hindi dumadaan sa teritoryo ng Russia o Iran. Sa madaling salita, ito ay isang koridor ng enerhiya na suportado ng kanluran upang bawasan ang impluensya ng mga makapangyarihang bansa sa supply ng langis. Sa istruktura ng enerhiya ng Israel, ang BTC pipeline ay may napakahalagang papel. Ang isang bahagi ng langis mula sa Azerbaijan pagkatapos makarating sa Ceyhan ay dinadala sa pamamagitan ng barko patungong Israel na nagsusupply ng humigit kumulang 30% ng pangangailangan nila sa langis. Kaya naman, ito ay isang mahalagang bahagi sa sistema ng enerhiya na tumutulong sa Israel na mapanatili ang operasyon ng kanilang ekonomiya at militar. Nang sumiklab ang digmaan at sinimulang targetin ng Iran ang mga infrastruktura ng enerhiya, ang pag-atake ng UAV malapit sa BTC pipeline ay naghatid ng isang napakalinaw na mensahe. Kung kaya ninyong tamaan ang mga pasilidad militar ng Iran, kaya rin naming tamaan ang sistemang enerhiya na bumubuhay sa inyo. Upang maunawaan ang lohika sa likod ng hakbang na ito, kailangan din nating tingnan ang kasalukuyang konteksto. Ang Iran ay nahaharap sa matinding panggigipit militar mula sa Amerika at Israel.
ang sunod-sunod na airstrike sa kanilang mga base ng missile, pasilidad ng UAV at mga command center ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay lubhang nagpahina sa tradisyonal na kakayahang depensa ng Tehran. Sa isang digmaan, kung saan malaking bahagi ng himpapawid ay kontrolado ng kalaban, mahirap para sa Iran na makalamang gamit ang mga karaniwang kagamitang militar. Sa ganitong sitwasyon, ang enerhiya ay nagiging isang alternatibong larangan ng digmaan. Ang enerhiya ang ugat ng modernong ekonomiya. Ang isang pipeline ng langis, isang export port o isang ruta ng pagpapadala ay minsan may estratehikong halaga na katumbas ng isang base militar. Kapag nanganganib ang mga rutang ito, ang epekto ay hindi lamang sa bansang nagmamay-ari nito, kundi kumakalat sa buong pandaigdigang merkado ng enerhiya. Naiintindihan ito ng Iran sa pamamagitan ng pag-target sa mga infrastruktura ng langis at gas. Inililipat ng Tehran ang digmaan mula sa isang labanang militar patungo sa isang labanang pang-ekonomiya. At sa larangang ito, mas marami silang alas kumpara sa direktang pakikipaglaban sa battlefield. Ang pag-target sa BTC ay dapat tingnan bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya. Ang guluhin ang daloy ng enerhiya na may kaugnayan sa Israel at mga kaalyado nito. Sa simpleng paglikha lamang ng panganib sa supply, napipilitan na ng Iran na mag-react ang merkado. Tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang gastos sa pagpapadala at insurance ng mga oil tanker. Ang mga bansang malakas kumonsumo ng enerhiya ay nagsisimulang mag-alala sa posibleng pagkaantala. At dito na nagsisimulang umalingaw-ngaw ang kasaysayan. Noong 1973, nang sumiklab ang digmaang Yom Kippur sa pagitan ng Israel at mga bansang Arabo, ginamit ng mga bansang kasapi ng OPEC ang langis bilang sandatang politikal. Binawasan nila ang produksyon at nagpataw ng embargo sa mga bansang sumusuporta sa Israel. Sa loob lamang ng ilang buwan, 4 na beses tumaas ang presyo ng langis at ang pandaigdigang ekonomiya ay dumanas ng matinding pagkabigla. Ang mahahabang pila ng sasakyan sa mga gasolinahan sa Amerika ay naging simbolo ng panahong iyon. Tila inaalala ngayon ng Iran ang barahang iyon mula sa kasaysayan. Sa halip na bawasan ang produksyon tulad ng ginawa ng OPEC noon, maaaring pumili ang Tehran ng ibang paraan, ang lumikha ng panganib sa mga ruta ng transportasyon ng langis. Sa larawang ito, ang BTC pipeline ay isa lamang sa maraming puntong maaaring maapektuhan. Sa timog ay naroon ang Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang halos 1/5 ng langis ng mundo. Sa kanluran ay ang mga pasilidad ng enerhiya ng mga bansa sa Gulf. Sa hilaga ay ang koridor ng Caspian, kung saan sentro ang BTC pipeline. Kung sabay-sabay na magiging target o malalagay sa panganib ang mga puntong ito, ang pandaigdigang merkado ng enerhiya ay papasok sa isang estado ng malalim na kawalang tatag. At kung lumala pa ang digmaang ito sa enerhiya, maaaring harapin ng mundo ang isang pamilyar na senaryo sa bagong anyo. Isang oil shock na katulad ng 1973. Ngunit sa geopolitical na konteksto ng ika-21 siglo, sapat na ito upang lumikha ng isang bagong larangan ng digmaan. Kaya bang laruin ng Caucasus at ng Alyansang Amerika-Israel ang larong ito laban sa Iran? Ano ang estratehikong kahinaan sa taktikang ginagamit ng Iran? Ating patuloy na sagutin ang mga tanong na iyan. Sa totoo lang, ang paglitaw ng mga drone ng Iran sa rehiyon ng Nakhchivan ng Azerbaijan ay maaaring maging dahilan para isipin ng marami na ang Caucasus ay naging isang bagong larangan ng digmaan. Ngunit kung titingnan nating mabuti, hindi pa ito isang ganap na larangan ng digmaan. Ang dahilan ay hindi sapat ang isang pag-atake para makabuo ng isang bagong larangan. Kailangan din nito ng sunod-sunod na pagtindi ng labanan, pagtugon, lohistika, alyansa at pampulitikang determinasyon upang mapanatili ang hidwaan sa lugar na iyon. Hanggang noong ika-6 ng buwan,
Malinaw na inakusahan ng Azerbaijan ang Iran ng pagpapalipad ng mga drone sa kanilang hangganan na nakasugat ng mga sibilyan sa Nakhchivan at nagdeklara na naghahanda sila ng ganting salakay. Malinaw din na patuloy na umaatake ang Amerika at Israel sa loob ng Iran habang ang merkado ay nag-react na sa takot na manganganib ang supply ng enerhiya. Ngunit ang hindi malinaw ay kung gusto ba talaga ng mga partido na gawing isang bukas na larangan ng digmaan ang Caucasus. Dito lumalabas ang lohika ng hakbang ng Iran. Hindi kinakailangang gawing isang tunay na battlefield ng Tehran ang Caucasus. Kailangan lang nilang alisin ang pakiramdam ng estratehikong seguridad sa rehiyon sa pamamagitan lamang ng paglikha ng pakiramdam na ang BTC, Seyhan, Nakhchivan o ang mga infrastruktura sa paligid ng koridor ng Caucasus ay hindi naligtas mula sa digmaan. Napipilitan na ng Iran ang kalaban na hatiin ang kanilang atensyon, dagdagan ang gastos sa proteksyon, at higit sa lahat, guluhin ang sentimiento ng merkado ng enerhiya. Kaya, kaya bang laruin ng Estados Unidos at Israel ang larong ito laban sa Iran? Ang sagot ay oo, ngunit sa paraang hindi direkta at hindi pantay, hindi sa pamamagitan ng direktang pagsabak sa isang klasikong digmaan. May tatlong bentahe ang Amerika at Israel na wala ang Iran. Una, ang kanilang superioridad sa intelligence, surveillance at long-range attack. Nagbibigay daan ito sa kanila na hindi kailangang kontrolin ang Caucasus para tamaan ang mga pinagmumulan ng mga drone, imbakan ng missile, network ng command, at mga launching point sa loob ng Iran. Ipinapakita ng internasyonal na media na ipinagpatuloy ng Washington at Tel Aviv ang kanilang mga pag-atake sa teritoryo ng Iran kahit na lumawak ang hidwaan sa Azerbaijan. Pangalawa, maaaring gawing pabigat mismo sa Tehran ng Amerika at Israel ang kanilang energy card. Kapag masyadong tumaas ang presyo ng langis at nanganganib ang Hormuz, hindi lang ang kanluran ang sasakit ang ulo, kundi pati na rin ang malalaking kliyente ng Iran ay agad na mag-aalala. Iniulat ng Reuters na nakikipag-usap ang Tsina sa Iran upang tiyakin na ang mga tanker ng langis at LNG, lalo na ang LNG mula sa Qatar, ay ligtas na makakadaan sa Strait of Hormuz. Ipinapakita nito na kahit ang mga partner na may interes sa Iran ay ayaw na itulak ng Tehran ang laro ng lampas sa hangganan. Sa madaling salita, habang mas ginagamit ng Iran ang oil card, mas lalo nitong napupukaw ang panggigipit mula mismo sa mga bansang kailangan nitong panatilihin sa kanyang panig. Pangatlo, may mga kasangkapang pinansyal at pangmerkado ang Amerika na halos wala ang Iran. Isang ulat mula sa Reuters ang nagsabi na tumalon ng halos 21% ang presyo ng langis sa US mula nang sumiklab ang digmaan. Pinag-aaralan ng Washington ang mga hakbang para makialam sa merkado ng oil futures upang palamigin ang presyo ng enerhiya, habang nagpapahiwatig din ang administrasyon na handa nilang harapin ang presyo ng langis bilang bahagi ng digmaan. Napakahalaga nito dahil kung nais ng Iran na gayahin ang oil shock ng 1973, kailangan nilang hindi lamang takutin ang supply, kundi mapanatili rin ang estado ng panik ng matagal. Maaring hindi mapigilan ng Amerika ang unang pagtalon ng presyo, ngunit may kakayahan pa rin silang mag-ugnay ng militar, diplomasya at merkado upang bawasan ang epekto ng pagkabigla. Gayunpaman, ang pagsasabing kayang laruin ng Amerika at Israel ang larong ito ay hindi nangangahulugang ligtas sila sa panganib. Ang mahirap dito ay gumagamit ang Iran ng isang gray zone warfare na taktika. Hindi kailangang sirain ng tuluyan ng BTC pipeline, sapat na ang ilagay ito sa isang estado ng banta. Ang isang mahabang pipeline na dumadaan sa maraming bansa, konektado sa mga daungan at tanker, ay isang target na imposibleng ganap na protektahan. Kung patuloy na gigipitin ng Iran ang mga lugar tulad ng Nakhchivan, Seyhan
ang koridor ng Caspian o isasabay ito sa panganib sa Hormuz. Haharapin ng Washington at Tel Aviv ang isang problema ng pagprotekta sa isang buong network, hindi lang sa isang punto, at iyon ay isang napakalaking pagkaubos ng yaman. Ngunit dito rin mismo lumalabas ang pinakamalaking estratehikong kahinaan sa taktikang ginagamit ng Iran. Ang unang kahinaan ay sinusubukan nilang palawakin ang larangan ng digmaan sa pamamagitan ng pag-atake sa isang bagay na kailangan ng halos buong mundo, ang enerhiya. At ito ay isang napakapanganib na hakbang. Kapag inatake mo ang base militar ng kalaban, maaaring manatiling neutral ang ibang bansa. Ngunit kapag tinakot mo ang supply ng enerhiya, ibang usapan na iyon. Sa katagalan, mas madaling maihiwalay ang Iran sa pandaigdigang komunidad. Ang isa pang kahinaan ay ang taktika ng Iran ay lubos na nakadepende sa psikolohikal na epekto sa merkado, hindi sa kakayahang pisikal na kontrolin ito ng matagalan. Totoong tumaas ng husto ang presyo ng langis, at ang Brent at WTI ay parehong nag-react sa panganib sa supply. May mga ulat na tumaas ng 5% ang langis sa isang sesyon at umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng mahigit isang taon. Ngunit ang merkado ay may kakayahang umangkop. Kung matukoy ng Estados Unidos, ng mga bansa sa Gulf, ng malalaking importer at ng industriya ng shipping na ang ginagawa ng Iran ay panggugulo lamang at hindi sapat para putulin ang daloy sa mahabang panahon, unti-unting mababawasan ang epekto ng pagkabigla. Sa madaling salita, kailangang patuloy na mag-escalate ang Iran upang mapanatili ang takot na ito. Ngunit habang tumitindi ang pag-atake, mas malaki rin ang panganib na makatanggap sila ng mas malakas na ganti. At iyan ang sitwasyon kung saan ang Iran ay nasa isang alanganing posisyon. Ang isa pang kahinaan ay ang paggawa sa Caucasus bilang isang bagong larangan ay hindi naman talaga pabor sa Iran sa aspetong geopolitikal. Hindi ito isang bakanteng lugar. Narito ang Azerbaijan, Turkey, Georgia, ang mga interes sa enerhiya ng Europa at maging ang kalkulasyon ng Russia, isang kaalyado ng Iran. Kapag itinulak ng Iran ang hidwaan sa lugar na ito, hindi na lang Israel ang kaharap ng Tehran, kundi isang komplikadong network ng magkakasalungat na interes. Tulad ng alam natin, hayagan nang nagsalita ang Azerbaijan tungkol sa pagganti sa Iran. Hindi na ito isang lugar kung saan maaaring umatake ang Iran nang walang pampulitikang reaksyon mula sa mga bansa sa rehiyon. Sa isang kaugnay na pangyayari, may isang mahalagang impormasyon na hindi natin maaaring palampasin. Kakasubok lang ng Estados Unidos ng isang Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) na may kakayahang magdala ng nuclear warhead na tinaguriang Doomsday Missile na may lakas na 20 beses na mas malakas kaysa sa bombang atomikong ibinagsak sa Hiroshima. Ang sinubok na missile ay ang LGM-30G Minuteman III. Kung titingnan ang tiempo, malinaw na sinabi ng US Air Force Global Strike Command na ang pagsubok sa Minuteman III noong ika-3 hanggang ika-4 ng buwan sa Vandenberg ay naka-schedule na ilang taon na ang nakalipas. Ito ay isang regular na aktibidad upang suriin ang pagiging maaasahan, katumpakan at kahandaan ng kanilang puwersang ICBM at hindi isang reaksyon sa mga kasalukuyang kaganapan sa mundo. Ang pagsubok ay inihayag pa nga noong ika-27 ng nakaraang buwan bago pa man ito maiugnay sa bagong pagtindi ng digmaan sa gitnang silangan. Gayunpaman, ang isang pagsubok ng estratehikong sandatang nukleyar, kahit na hindi ito isang ganti, ay palaging lumilikha ng isang epekto ng pampulitikang pananakot. Ganyan ang sandatang nukleyar. Dahil ang Minuteman III ay hindi isang sandatang panggera na para lamang sa Iran.
Ito ay bahagi ng estratehikong nuclear triad ng Amerika na nananatili sa tuloy-tuloy na alerto at kabilang sa kanilang pambansang istruktura ng pananakot. Sa esensya, ito ay isang kakayahan na pangunahing ginagamit upang takutin ang pinakamatataas na estratehikong kalaban, lalo na ang mga kapwa kapangyarihang nuklear. Ibig sabihin, mas iniisip ng Estados Unidos ang Russia at China habang isinasaalang-alang din ang Hilagang Korea at ang panganib na magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran sa hinaharap. Sa mga pahayag mismo ng Kagawaran ng Depensa ng Amerika tungkol sa estratehiyang nuklear, ang focus ngayon ay ang sabay na pagpigil sa dalawang pinakamalaking kalabang nuklear, ang Russia at China. Ang Iran ay itinuturing lamang na isang potensyal na banta kung ito ay aabot sa nuclear threshold. Sa madaling salita, ang Iran ang konteksto na nagpapadama na mas sensitibo ang pagsubok na ito sa media, ngunit ang tunay na estratehikong target ng mensahe ng Minuteman III ay mas malawak. Kapag naglunsad ang Estados Unidos ng isang ICBM sa gitna ng nag-aalab na gitnang silangan, ang lihim na mensahe ay hindi gagamitin namin ang ICBM laban sa Iran, kundi ang buong estratehikong sistema ng pananakot ng Amerika ay gumagana, matatag at maaasahan at may sapat na kakayahan ng Washington na hawakan ang mga krisis sa rehiyon nang hindi napapahina ang kanilang pandaigdigang postura ng pananakot. Iyon ay isang napakahalagang punto. Sa geopolitics, may mga kilos na hindi naka-schedule para sa isang partikular na digmaan, ngunit binabasa ng mga kalaban bilang isang mensahe sa loob ng digmaang iyon. Tiyak na mas naiintindihan ito ng Russia at China kaysa sa Iran dahil sila ang mga bansang masusing nagbabantay sa bawat senyales na may kaugnayan sa estratehikong puwersang nuklear ng Amerika. At maraming beses nang sinabi mismo ng Washington na ang kasalukuyang kapaligiran ng seguridad ay pinangungunahan ng pangangailangang sabay na pigilan ang mga kalabang nuklear na kapantay o malapit sa kanilang antas, lalo na sa kaso ng China. Naiintindihan ng Beijing na ang Minuteman III ay hindi ang kailangan ng Washington para labanan ang Iran. Ang paggawa niyon ay parang paggamit ng kanyon para pumatay ng langgam. Ang Iran ay isang panrehiyong kalaban, habang ang Minuteman ay isang kasangkapan sa estratehikong antas ng pananakot na nuklear. Kaya ito ay pangunahing nauugnay sa mga kalaban na superpower tulad ng Russia at China. Sa makatuwid sa mata ng Beijing, ang isang pagsubok ng Minuteman sa gitna ng nag-aalab na sitwasyon sa Iran ay nangangahulugan din na ipinapaalala ng Amerika na kahit abala sila sa gitnang silangan, pinapanatili pa rin nila ang kanilang mataas na antas ng kakayahang manakot sa pandaigdigang entablado. Sa madaling salita, makikita ng Beijing ang hindi bababa sa tatlong senyales dito. Una, ayaw ng Amerika na isipin ng sinuman na ang buong atensyon ng Washington ay nakatuon na sa larangan ng digmaan sa Iran at na-distract na sila sa gitnang silangan. Ito ay isang napakahalagang punto dahil sa estratehikong pag-iisip ng China, ang panahon kung kailan ang Amerika ay abala sa isang rehiyon ay karaniwang ang oras upang obserbahan kung ang kanilang mga pangako sa ibang rehiyon ay lumuluwag. Ngunit ang isang pagsubok ng Minuteman na naganap sa kasagsagan ng krisis sa gitnang silangan ay nagpapadala ng kabaligtarang mensahe. Ang Estados Unidos ay sapat na kalmado para mapanatili ang kanilang regular na estratehikong pananakot. Binabawasan nito ang posibilidad na isipin ng mga kalaban na ang Amerika ay distracted, kaya maaari nilang subukan ang mga hangganan nito sa ibang lugar. Pangalawa, ilalagay ng Beijing ang pagsubok na ito sa tabi ng kanilang sariling pag-aalala sa enerhiya.
Habang naglulunsad ang Washington ng Minuteman, abala naman ang China sa pagharap sa mga tunay na epekto ng digmaan sa Iran. Mahigit 3,000 mamamayan nito ang inilikas mula sa Iran at kasabay nito idiniin ng Beijing ang pangangailangang tiyakin ang seguridad sa enerhiya. Iniulat din ng media na nakipag-usap ang China sa Iran upang matiyak na ang langis at gas ay ligtas na makakadaan sa Hormuz. Ipinapakita nito na ang tunay na prioridad ng Beijing sa ngayon ay hindi ang makisali sa militar, kundi ang iwasang maputol ng digmaan ang daloy ng langis at gas. Kaya, sa kanilang pananaw, ang mahalaga ay hindi lamang kung anong pinsala ang natamo ng Iran, kundi kung ang digmaang ito ay magpapahina sa kakayahan ng Amerika na lumipat patungo sa Indo-Pacific. Ang isang pagsubok ng ICBM sa tamang panahon ay nagpapahiwatig na nais patunayan ng Washington ang kabaligtaran. Ang lahat ng mga tensyonadong kaganapang ito ay marahil kailangan nating hintayin at obserbahan ng mas malinaw.